na kami po ay nagkakita-kita at nagkasama-sama muli sa inyo pong simbahang ito, sa iglesyang ito, Panginoon, upang muling pag-aralan ang inyong mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang salitang mahahayag. Muli, ang inyong banlingkod ay inyo pong gamitin upang maipahayag na may katotohanan ang inyo pong mga salita, Panginoon. Nawa ang bawat makikinig ay nawa'y makinabang upang sila po ay patuloy na lumago at tumibay sa pananampalataya. Patawa din po sa mga pagkukulang. Alam niyo po ang aming buhay, walang lingid sa inyo, lahat ay hayag. Kaya kami po ay nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, at nawa, O Diyos, basbasan niyo po ang aming pag-aaralan yung hapong ito o gabing ito, Panginoon. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na po magsiupo. Ngayong gabi ay tayo po mag-aaral ng patungkol sa Biblia. At ang nai-assign po ulit sa aking topic ay the prophet of the Bible. Ano po? Alam niyo po, gandang isipin, napakasarap isipin na pagka kayo ay gumagawa, nagkakaroon kayo ng kapakinabangan. Ano po? At sabi nga diyan, ng akin pong sinearch yung prophet or pakinabang, profits, definition, the total income, ito'y ginagamit or malimit marinig natin ito sa mga tao na pagka, meron ka diyang, paano kami tutubo kaya diyan? Di ka? Ano yung aming pakinabang? Parang tayo, pagka kayo ay sasali sa isang insurance, yeah? Sa insurance. Ano yung mga profit? Ano ba yung pakinabang diyan na aming mahuhuta? Sige, pagkatanggin niyo. Or ano ang aming mapapakinabangan diyan? Or aming mahuhuta diyan? Pag kami sumali diyan, or ganito, papaliwanag sa iyo. Tayo bilang isang tao, pagka meron tayong mapapakinabang, tayo ay magaling, di ba? Di ba? Oo. Diyan ang tao magaling. Pagka may mapapakinabang tayo. Pero pagka alam nyo kayo malulugi, katulad pagka kayo nagbi-business, hindi naman kayo papasok sa business na kayo ay gusto nyo kayo malugi. Lagi ang iniisip nyo, anong mapapakinabangan ko rito? Ano ang tubo? Ano kumbaga yung mahuhuta ko pagka ginawa ko ito? Di ba? Ganon tayo bilang tao. At alam nyo ba na sa Biblia ay napakalaking kapakinabangan na makukuha natin pag tayo po ay nagbabasa at inaaral natin ang salita ng Diyos. Opo, yan po'y totoo. Na marami tayo or napakalaking kapakinabangan ang makukuha natin kapag tayo po ay nag-aaral or inaaral natin at binabasa natin ang salita ng Diyos. Ma-physical man yan at ma-spiritual. Kaya sana po mga minamahal, tayo po bilang isang mananampalataya ng Diyos, isa sa dapat na huwag mawawala sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos ay yung aralin at basahin ang salita ng Diyos. Dahil dito po tayo, para tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya, hindi yung tayo daktang papaya. Alam niyo yung daktang papaya? Ang papaya ho ay pagka na mo lang ng kaunti, na agad? Iyak na agad. Yeah? Yung papaya. Pagka nagasgasan lang ng kaunti yan, na agad yan? Tulo na agad yung dakta. Ibig sabihin, tayo po bilang mananampalataya ay dapat tayo tumibay sa mga turo at aral na iniaaral sa atin ng salita ng Diyos. Upang tayo po ay makapagpatuloy. Dahil hindi ho natin hawak ang panahon. Hindi ho natin hawak ang mga sirkumstansya na mangyayari sa ating buhay. Mga minamahal, hindi po natin yan hawak. Darating ang time na ikaw ay magkakaroon ng problema na halos hindi mo mabata. Darating ang time na ikaw ay magkakaroon ng sakit na hindi mo halos mabata. Pero kung tayo po ay tumitibay sa turo at aral ng Biblia, malalampasan po natin yan. Opo, kaya napakahalaga po na tayo po naandin dito. Tayo po nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Tayo po, nung ako po hindi pa mananampalataya, sinasabi ko nga po lagi, nung ako hindi pa mananampalataya, wala akong pakialam sa Bible, ni hinagap na basahin, or unawain, or aralin ang Biblia, or umattend ng church, ay wala akong kaplano-plano. Pero salamat sa Panginoon, nung ako po'y nakakilala sa Kanya, binigyan niya ako ng bagong diwa, bagong pag-iisip, at bagong puso patungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita.
At kung yun po yung nararanasan namin, dapat tayo po bilang isang mananampalataya ng Diyos, kaisa tayo ng Espiritu, na pagdating sa salita ng Diyos, minamahal po natin ito. At wag ho nating, kumbagay, babaliwalain. Ang sabi po diyan, verse 16, verse 15 muna ang babasahin. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Ang sabi diyan, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yan po yung sabi ng talata. Kaya sana po mga minamahal, ang salita ng Diyos ay huwag natin para bastahin na lamang. Ano ho? Dahil darating ang punto mga minamahal sa atin bilang mananampalataya tayo ng Diyos, nung ako po ay mananampalataya ng Diyos, kaya ako po ay natutuwa sa Panginoon dahil dinadala niya ako sa espiritu na ganito muli. Na para bagang ang salita ng Diyos, nung ako'y una pang mananampalataya, alam niyo po yun, nung ako'y una pang mananampalataya, talagang nagtanong ako, meron ka kayong Bible diyan? Ano? At binabasa ko agad. Binasa ko agad yung salita ng Diyos na para bagang ako'y uhaw na uhaw sa tubig. Pero dumarating din naman ang punto na para bagang ang salita ng Diyos ay parang natural na lamang sa akin. Kaya mga minamahal, i-treasure po natin na tayo po bilang isang mananampalataya ng Diyos, kinakausap pa tayo ng banal na Espiritu na tayo basahin at aralin natin ang Bible. Dahil hindi po yan ordinaryong bagay. Dahil ang sabi po dito sa ating pag-aaralan, ang sabi nga ng talata, lang humbasahin as our introduction, pampatanggal ka ba? Ano? Ang sabi po dito ng talata, 2 Timothy chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ito yung matindi. Ano ba yung sound doctrine na sinasabi diyan? Ito yung turo at aral ng Biblia na iniaaral po sa atin mga minamahal. Ano po? Kaya sana po sa ating buhay pananampalataya ay wag na wang dumating na para bagang ang salita ng Diyos ay para bagang ordinaryong bagay na lamang sa atin. Ano? Sabi po ng talata, ang sabi po dyan, sapagkat darating, for the time will come when they will not endure the sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ano po? Sabi po ng talata diyan. Ano? Darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantay nga ay ibabaling sa kata at sila ay maglalagay ng mga gurong ayon sa kanilang masasamang pita. Kaya salamat sa lugar na ito, sa iglesyang ito ay patuloy na itinuturo pa rin yung sound doctrine. Ano po? At yan po ang salita ng Diyos. Ano? Na itinuro po, na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ano po? Kaya mga minamahal, salamat po sa Diyos na tayo, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tayo po ay kinakausap pa. Dahil delikado pagka ang atin pong puso'y nangangalyo na. Ano po? Pagka dumating ang punto na ang puso natin ay para bagang tinatamad ka ng mag-church, para bagang tinatamad ka ng mag-Bible, magbasa ng Biblia, para bagang ayaw mo nang umattend sa gawain ng Panginoon. Tiga? Yan po yung nangyayari, lalo na po ngayon sa mundong ito na maraming pandaya ang dyablo. Napakaraming pandaya ang dyablo. Nandiyan na ang pasyalang magaganda. Ano? Nandiyan na yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yan po yung gustong-gusto ng tao. Sa ngayon, ay pagka hindi po tayo lumalim sa turo at aral ng Biblia, sabi po, madadala po tayo ng mga yan. Kaya nga sabi ng talata, tayo po bilang isang tao, magsikap ka. Magsikap po tayo bilang mananampalataya. Tandaan po natin, ang buhay Kristiyano ay hindi po instant. Na pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, instant na ang paglago. Hindi po ganon.
Ang kaligtasan lang naman pero ginawa ng Panginoong Hesus. Ang gagawin na lang natin yung pananampalataya na hindi pa rin galing sa atin. Pero yung buhay pananampalataya, yung buhay Kristiyano, meron kang responsibilidad na ikaw ay sumulong, na lumakad sa katwiran. Kaya nga sabi ng talata dito, that the man of God made, ang sabi po ng talata sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Tinuruan, ibig sabihin, hindi instant ang paglago. Kinakailangan mong makinig, mag-aral, umupo diyan upang ikaw ay lumago sa iyong buhay pananampalataya. Ngayon, kung ikaw wala dito, anong ating gagawin? Paano tayo lalago? Paano tayo mag-i-improve sa ating buhay pananampalataya kung tayo ay palaging wala sa pananambahan? Kaya mga minamahal, may panawagan po ang Diyos, tayo po yung magpatuloy sa biyayang inilagay sa atin ng Diyos. Biyaya po na tayo naligtas. Biyaya ho yan. Ay, lalo na kung tayo yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, edi lalo na tayo hindi nakapasa. Kaya salamat po na tayo po ay nakakaunawa ng biyaya ang lahat ng mga bagay, biyaya ang kaligtasan. Kaya tayo po'y tumibay. Tayo po'y magpatuloy. Wala naman pong malakas sa atin. Ang malakas lamang po'y ang Diyos. Kaya nga sabi ko, nung itong mga batang ito'y pumasok, yung mga worker natin mga bata, kami huy nauna, sabi ko, meron kayo mararanasan problema. Titingin lamang kayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil si Jesus Christ lamang ang dapat nating tingnan. Hindi sa amin, hindi kung kanino, hindi sa ating pastor, hindi kung kanino man, kay Jesus Christ. At kayo makakapagpatuloy. Now, ngayon po tayo papasok na. The prophets of the Bible. Ano yung mapapakinabangan nating una diyan? Ang sabi po ng verse 15, at mula sa pagkasanggol, tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, hindi naman instant. Sabi nga, yung ating, nung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi na ho instant tayo malago agad. Hindi ho. Kaya ako'y mananampalataya na, pero hindi ko pa kabisado ang book of the Bible. Hindi ko pa yung kabisado. Ako'y mananampalataya na yun. Ramdam ko sa aking sarili na bago ang aking buhay. Pero hindi ko pa alam. Alam nga namang asahan, ako'y bata pa, sanggol pa sa pananampalataya. Ho? No, ako'y hindi pa mananampalataya, hindi ko pa alam. At utay-utay, habang ako'y tumatagal, sa paglilingkod, siyempre, lumalaki. Tayo bilang mananampalataya, lumalago. Ano po? Kaya sabi po dito ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman, tayo bilang mananampalataya, kung kayo mga bago pa lang, kung kayo ay edad 1 year or 2 years, ay tayo po lalong magsumikap sa pagbabasa, sa paglilingkod sa Panginoon, upang tayo po ay maabot natin unto perfection. Ang sabi ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikililigtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Unang nakita ko pong katotohanan diyan, it makes the wise. Ang sabi po ng talata nandiyan na po tayo. Hindi na po tayo kung saan-saan pa kukuha ng point. Nandiyan na po. Ang sabi, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise. Yan yung sabi ng talata. Ang tunay na karunungan, ang tunay na karunungan ay ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dahil ang karunungan na nanggagaling sa mundo, ito'y makakapagpayabang lamang sa atin. Pero ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, ito po ay makakapagpababa ng ating buhay. Kaya sana po tayo po, kung tayo po merong ilalagay sa ating karunungan, ito po yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dahil ito po ang tunay na karunungan. Sabi po ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Apo, yan po yung sabi ng talata. Makapagpapadunong sa iyo. Ang sabi pa po ng Psalms 19 verse 7, yan po yung malimit nating mabasa at mabuklat, yung awit chapter 19, verse 7. Ang sabi po diyan ng talata,
ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Opo, yan po'y tunay. At yan po'y realidad sa bawat isa po sa atin. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang hindi nakakaalam, anong sabi nga, ang naniniwala, ang nagsasabing walang Diyos, siya ay mangmang. Alam niyo po ba nang tayo hindi pa mananampalataya, tayo nabubuhay na walang Diyos sa ating buhay? Opo. Kung ano na lamang ang layi ng mundo, yan na lamang ang ating ginagawa. At galing tayo sa kamangmangang yun. Pero salamat, yung karunungan ng Diyos na inilagay sa atin, tayo naging marunong at ang tunay na karunungan ay yung malaman mo yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Yung Diyos na gumawa sa atin. Hindi kung ano-anong karunungan yan. Ang tunay na karunungan ay yung malaman mo ang Diyos na siya'y Diyos. Na siya lang ang lumikha ng lahat ng bagay. Na siya ang bumubuhay sa atin. Na siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Yan ang tunay na karunungan. Kaya salamat sa Panginoon, ako'y ginawa niyang, ako'y biniyayaan niyang makilala siya. Sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Biruin niyo po yun. Salamat sa Panginoon, hindi ko naman alam na ako'y magiging ganare. Wala ho sa hinagap ng aking pag-iisip, ng aking, kumbaga po ay, wala pong hinagap, wala ho sa isip ko na ako'y magkakaganari. Magtuturo sa inyo ng Biblia, ay ako nga po ang personalidad ko ay tawag doon, introvert. Pagka hindi mo ako iimikan, hindi rin kita iimikan. Apo, yan ho talaga ako. Pero salamat sa Panginoon. Biniyayaan ng karunungan at hindi yun akin karunungan, yun ay karunungan ng Diyos na ibinigay sa akin. Ang sabi pa ng talata po ang ating bubuksan sa Psalms 119, verse 97 to 100. Sige po, sabi po ng talata diyan na po. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Dapat yan ho yung mangyari sa atin. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Ay kaso, ang ginugunita po natin iba eh. Iba ho ang ating binubulay. Iba ho ang ating iniisip. Ano po? Ang sabi ng talata, o gaanong iniibig ko ang iyong salita. Siya kong gunita buong araw. Next. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong kautusan. Sapagkat mga laging sumasa akin. Tingnan niyo po yan. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Sapagkat mga laging sumasa akin. Ibig sabihin, talagang itong psalmist, itong nagsulat ng Psalms 119, ay talagang ang salita ng Diyos sa kanya ay mahalaga. Precious. Iniibig niya. Ano pang sabi po sa 99? Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. Opo, yan po'y tunay. Dahil kung ang nagturo sa iyo, bagaman ang idea, tayo bata, meron akong teacher. Pero wala silang alam sa salita ng Diyos. Yun yung labanan diyan eh. Maalam ka nga pang mundo, pero pag Diyos. Dahil ang usapan po diyan ay Diyos, pang Diyosan. Kaya nga sabi ni Miriam Defensor Santiago, ako nagbabasa ng Biblia pero hindi ko maunawaan yung Biblia na yan. Apo, siya lumisan na ngayon. Tingnan niyo yan, napakarunong po na yun. Ni Miriam Defensor, anong itinumbas ko doon? Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi daw niya maunawaan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po'y binigyan niya ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Ito hindi rin naman atin. Ano? Next. Sabi po, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan. Tama naman ho. Alam niyo ho, pag kayo may marunong sa Bible, pag kayo may alam sa Biblia, kayo ay may higit na unawa kaysa nakakatanda sa inyo. Opo, yun yung tunay. Hindi po yan sa pamumusong, yan ho'y tunay. Na pag kayo ay merong alam sa Biblia, pag kayo nakakaunawa ng Biblia, higit ang unawa ninyo kaysa sa kanila. Opo, may gagaling pagka sa unawa ng Diyos. Ano po?
Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Yun yung pahuli, ating i-specify, ating bigyan diin, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Nawa ay wag nawang mangyari na hindi na natin iingatan ang salita ng Diyos. Pababayaan natin ang salita ng Diyos. Kaya tayo po bilang nandito po, tama naman tayo may problema. Tamang tayo ay nasasaktan sa preaching. Tamang tayo ay nasusugatan sa pakikinig ng preaching. Ay, ang salita, binasa natin kanina, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At talagang pagka meron tayong mali, ay talagang tatamaan tayo na yan. Pero sana po, wag nawang mangyari doon sa bandang pahuli na sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Kapag tayo nasasaktan ng salita ng Diyos, huwag nawang mangyari na baligtarin natin yung praises na yan. Na sapagkat aking iniwanan ang mga tuntunin mo. Yun ho yung mabigat na nangyayari ngayon sa buhay mananampalataya. At ang daming mananampalataya ay nagko-compromise sa kanyang paniniwala pagdating sa Biblia. Opo, dapat tayo tumibay, dapat tayo maging matalino sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Apo, dahil yun yung mapapakinabangan natin eh. Una, make thee wise. Yan po yung sabi ng Bible. Ang sabi po ng Timothy, balik po tayo. 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sana po wag ho nating pabayaan ang mga kasulatan na yan na ibinigay sa atin. Kundi bagkus tayo po ay aralin. Sabi nga ng talata, wag nating pabayaan ang salita ng Diyos. Sabi na yung Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya kung meron tayong iiwanan, yun na ang iwanan natin ay yung mga kasalanan na ating nagagawa. Ang iwanan natin yung ating ugali na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Yun yung ating iwanan. Kung meron tayong iiwanan, ay walang iba kundi ang kasalanan na nag-aalis sa atin sa kagalakan natin sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, yan po yung dapat nating iwanan at hindi ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin, ipinapangaral sa atin. Kaya sana po mga minamahal, ang panawagan po ng Diyos sa atin, tayo po ay patuloy na aralin at patuloy na basahin natin ang salita ng Diyos. Una, it makes thee wise. Ang sabi po ng talata sa Proverbs chapter 1 verse 4. Proverbs chapter 1 verse 4, sabi po, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Ano ang sabi po ng talata? Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Ano po? Kaya napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Ito talaga ang tunay na karunungan. Ito yung karunungang hindi ka dadalhin sa pagpapalalo. Ito yung karunungan na hindi ka dadalhin sa pagmamayabang. Ito yung karunungan na hindi ka dadalhin sa paglaban sa Diyos. Ano po? Yan yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dahil ang sabi po ng talata, may bunga ang banal na Espiritu. Ano? At yan yung karunungan na nanggagaling sa atin. May Holy Spirit at may Kristo, at ang pag-iisip ni Kristo ay nasa sa atin. At mauunawaan natin ang salita ng Diyos kung yan, dalawang yan ay nasa sa atin. Ano? Kaya sana po tayo po ay patuloy na magtumibay. Ano? Wag ho tayong maging gaya ni Dimas. Ano? Kung inyong titingnan diyan, iniwanan na niya si Pablo. Ano? Iniwan niya si Pablo dahil he loved this present world. Ano? He loved this present world. At yun at mahirap po yung ganyan. Ano? Tayo po yung magpatuloy. Asabi po ng talata pa, Proverbs 8:5. Asabi po ng talata,
O kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan, at kayong mga mangmang, mga kaunawa kayo sa puso. Yung idea po na yan, ay tayo po bilang wala pang halos alam sa salita ng Diyos, unawain talaga natin yung salita ng Diyos na yan, na ibinigay sa atin. Jeremiah chapter 21, chapter 9 verse 23 and 24. Ito'y pamilyar na din po sa atin sa mga nakakapagbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan. Matalino ka? Ano? Ay tatalino ka pag kay Solomon? Ano? Huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan. Magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Next. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. So, yun po yung magandang mangyari. Na tayo po ay makakapagmapuri dahil nauunawaan at nakikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano? Sabi po ng talata, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako. Sabi nino? Sabi ng Panginoon. Ano? Yun yung magandang mangyari sa atin. Ay paano ga natin mauunawaan at makikilala ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Oho, kaya yun ho'y napakahalaga. Makakapagpadunong sa atin. Ano? Makakapagpatalino sa atin. Kaya nga ang sabi ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay sa Panginoong Hesukristo. At yung pa yung maganda, na tayo ay nagkaroon ng kaalaman, nagkaroon ng karunungan, na tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Na siya lamang ang tagapagligtas, na siya lamang ang dapat nating sampalatayanan, hindi kung sino-sino. Wala na tayong idadagdag. Wala na tayong, idadagdag na dahon ng bayabas, sabi ng iba. Ano? Kaya napakasarap pong basahin at unawain ang Biblia. Dito po natin lalo, alam niyo po, pag nakikilala niyo talaga ang Panginoon, ang mangyayari sa inyo ay wala na kayong mukhang ihaharap sa Kanya . Ang mangyayari na lamang po sa atin, tayo po yung magpapakababa sa harapan ng Diyos. At yun naman yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Dahil hindi naman tayo karapat dapat tawaging mataas, dahil tayo na may mababa. Ang Diyos ang mataas. Ano po? It makes the wise. Yan yung pakinabang. Ano pa? Hindi ito alliterated, kung ano ang makita ko sa talata. Pandalwa, it's profitable for doctrine. Mga minamahal, ito po yung dapat na tayo magkaroon ng lalim sa salita ng Diyos. Dahil balang araw, tayo bilang mananampalataya ng Diyos, kinakailangan mo din namang magturo ng iyong natututunan patungkol sa salita ng Diyos. Opo, hindi naman habang buhay na tayo magkakasama . Hindi naman habang buhay na tayo ay tuturuan lagi ni pastor. Ay paano pag may, sabi nga ng talata, pag-aralan mong humarap na subok, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ano? Tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, hindi lang naman kami, bagaman kami mga worker, si pastor ay pastor, pero tayong lahat ay dapat makaalam ng mga doktrina na nanggagaling po sa Biblia. At upang, pag may nagtanong sa inyo, ay upang makapagbigay kayo ng kaalaman or ng katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ay paano pag may nagtanong sa inyo, ay, brother or sister o tatay o kuya o ate, ano po ang eleksyon? Ano po ang kasalanan? Ano po ang impyerno? Ano po, sino po si Jesus? Sino po si Jesus? Paano po natin ipapaliwanag yan? Kaya dapat tayo po, it's profitable for doctrine. Sa pagtuturo. Kaya nga sabi po dito ni Apostol Pablo, sabi nga po, doctrine, ito po yung sabi ng talata, ang aking sinearch sa Google, doctrine, a belief or set of belief held and taught by a church. Yung paniniwala na itinuturo
sa atin ng iglesyang ito. Yung itinuturo, ano yung paniniwala natin patungkol sa kaligtasan. Ay, ang kaligtasan ay ganito, utoy. Pagka ikaw ay gumawa, maliligtas ka. Pero pag ikaw ay hindi na gumawa, mawawala ang iyong kaligtasan. Patay na, losing salvation yan. Kaya dapat maunawaan po natin yung mga doktrina na itinuturo sa atin. Hindi dapat tayo, kumbaga po, ay maging isip bata pa rin sa mga katotohanan na ating napapakinggan dito sa Biblia, dito sa pangangaral sa iglesyang ito. Dapat tayo lumalim. Dapat tayo nakakapagturo na rin sa iba ng mga katotohanan na dapat nilang malaman. Dahil tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, hindi lang naman sa ating sarili tayo umiikot. Hindi lang dapat sa ating bulsuran lamang tayo umiikot. May utos ang Panginoon. Go! Mangaral tayo. Ay ano ituturo natin kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Kaya mga minamahal, tayo po'y lumalim sa turo at aral ng Biblia. Ang sabi po ng talata sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Verse 10 to 11 and 14. Sabi po ng talata, ngunit sinunod mo ang aking aral. Doktrina po yan na narinig ni Timothy kay Pablo. Ano pa po sabi? Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Verse 11. Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig, ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Verse 14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nanatutunan. Ano po? Wala namang itinuro si Pablo kay Timothy na na iba kundi yung salita lamang din ng Diyos. Yan, basahin niyo po yung 1 and 2 Timothy. Makikita niyo po dyan yung doktrina na itinuturo ni Apostol Pablo kay Timothy. Opo. Kaya dapat tayo po'y lumalim. Tayo po ay, kumbaga po ay maghukay. Kaya, alam niyo po, sabi nga lagi yung example sa atin ni Pastor, para ikaw ay makahukay ng ginto, kinakailangan mong hindi naman nasa ibabaw lang ang ginto ngipin, nasa ibabaw lang. Yung ginto, nasa ilalim, kailangan mong idigyan. Talagang miminahin yan. At para kayo makakuha ng ginto, hindi madali. So, ganun din po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po tayong nagmimina diyan. Darating na ang punto na ikaw ay antok na, pero ikay nagbabasa pa. Darating sa punto yung ganun di ba? Pero at least ikay nagpapatuloy sa pagbabasa, sa pag-uunawa ng salita ng Diyos. At balang araw, mauunawaan mo yung mga bagay, ito pala yun. Ito pala yun. Kaya mga minamahal, tayo po yung magsumikap. Tandaan po natin, ang buhay pananampalataya ay hindi instant. Ang buhay Kristiyano ay hindi instant. Kahit ikay napakatagal na, kahit ikay 50 taon na sa iglesyang ito, and yet hindi ka nagpapatuloy, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo inaaral ang salita ng Diyos, hindi mo iniintindi ang mga tinuturo dito. Sabi nga ng talata sa Korinto, hanggang ngayon gatas pa na inaano sa inyo dahil hindi nyo naman maunawaan yung sinasabi. Kaya tayo po'y lumalim. At kung meron po naman tayong nakikitang, kumbaga'y nararamdaman, nang ibig kong sabihin, nasasaktan tayo sa mensahe, ay katotohanan lang yan Mahirap, sabi nga dito ng talata. Ay, mahirap. Kaya sa aming mga ngaral, ay mahirap pong sabihin talaga yung katotohanan. At ang katotohanan ay nakakasakit. Pero ano yung aming magagawa? Wala namang kaming magagawa, kundi sabihin talaga yan. Kaya sana po, tayo po yung magpatuloy lamang. Lahat naman tayo nasasaktan. Manhid lang, hindi nasasaktan. Okay, sabi po ng talata. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1, verse 13 and 14. Ito po yung payo pa rin ni Apostol Pablo kay Timothy, ang sabi po ng talata. Ingatan mo ang mga ulirang, mga salitang magagaling na
narinig mo sa akin. Yan po yung sabi. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ingatan mo ang mga ulirang, mga salitang magagaling na narinig mo sa akin. Ang sabi ni Apostol Pablo, magagaling. Ano ba yung inaral ni Apostol Pablo kay Timothy? Yang salita ng Diyos. Yan lang naman ay iniaral niya. Wag po nating pababayaan yan. Wag po nating, walang kabuluhan ng salita ng Diyos na itinuturo po sa atin dito. Ingatan mo ang mga ulirang, mga salitang magagaling na inarinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Kaya mga minamahal, ngayon po ay time ng panlalamig. At huwag niyo hong pabayaan na kayo po'y manlamig sa buhay pananampalataya. Tayo ay magpatuloy. Pare-pareho tayo ng lalamig, tayo magkumot. Hindi tayo magkumot o mag-jacket para hindi tayo lamigin. No? Lalo din sa atin, may aircon. Malamig talaga. Pero tayo po'y magpatuloy. Yun yung the best na solusyon sa panlalamig. Ano pa pong sabi? Verse 14. Ang sabi ng talata, yaong mabubuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya kung meron tayong naunawaan ditong katotohanan, ay yung sabi nga, wag ho nating kumbagay pakawalan pa. Wag na natin pakawalan pa. Ingatan ang ating puso. Sabi nga ng talata, ang aking kautusan, ang sabi nga ng talata doon, ikintal mo sa iyong puso. Gawin mong kwintas, gawin mong pulseras, ilagay mo sa, ganyan, sa pintuan, para huwag nating makalimutan yung mga katotohanan na itinuturo sa atin dito sa lugar na ito at ng kanyang mga salita. Ano pa pong sabi? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang sabi po dyan, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Tingnan niyo po yan mga minamahal. Papaano po kung kami na nangangaral dito ay walang kaalam-alam sa salita ng Diyos? Papaano kung kaya kayo kaya biyaya po sa atin dito. Kayo umattend ng ibang church. Kumbaga yung sabi nga, hindi naman sa pamumula, kayo umattend ng iba, kayo mababatutian sa aral. Bakit? Ano kayo, napakababa. Pero salamat, dito sa atin po'y purong salita at purong doktrina ng Biblia ang tinuturo sa atin. Ako naman po'y nakaka-attend din naman ng church ng ibang simbahan. Pero salamat sa Panginoon na ang kanyang salita ay patuloy na inilalagay sa ating puso, patuloy na inilalagay sa atin, at hindi lang basta pag-aaral. May lalim. No? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala. Tingnan niyo yan. Mga minamahal, meron po tayong responsibilidad. Parang si Apostol Pablo kay Timothy. Timothy, yung mga bagay na narinig mo sa akin, yung mga bagay na itinuro ko sa iyo, yung mga bagay na iyong naunawaan sa akin, ay iyo rin naman ipagkatiwala sa mga taong tapat. Ibig sabihin, kaya tayo bilang mananampalataya, alam nga namang ipagkatiwala sa unbeliever, tayo po yun. Mga minamahal, kaya tayo po inaaralan dito, ipinayo ni Apostol Pablo kay Timothy na iyo rin namang, sabi po ng talata, iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming mga saksi, ay siya mo rin namang ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Kaya mga minamahal, tayo po ay patuloy na basahin, unawain ang salita ng Diyos upang tayo naman ay makapagturo din naman sa iba at yung iba na ating tinuruan ay makapagtuturo din naman sa iba. Ayan po. Yan po yung sabi ng Biblia. Hindi yan sabi ko, hindi yan sabi na kung sino-sino. Yan po yung salita ng Diyos na si Apostol Pablo na Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, tinuruan si Timothy na ang salita na ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba.
Kaya salamat po dito po sa atin hindi po nagkukulang ng mga mangangaral. At sana po hindi lang mga worker ang kayang makapagturo sa iba, kundi tayong lahat. Dahil meron tayong, kumbaga po ay naririnig na katotohanan at dapat po nating ma-share yan sa iba. Ano po? Yun po yung sabi. Ano pa mong sabi? Sa 14. Diyan po, chapter 2, verse 14. Ipaalala mo sa kanila, verse 14, nasabi po, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa pamamagitan ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan sa kapapahamak ng mga nakikinig. Talagang pure of word of God lamang talaga ang ating dapat i-share. Wala na pong iba. Ano pa ang verse 15 na sinasabi po diyan? Pagsikapan mong humarap na subok. Saan? Sa Diyos. Kaya po nakakahiya na tayo po ipabula-bulati sa pananampalataya. Ano? Paano ka magiging maayos sa tao kung iyon namang sarili hindi ayos sa harapan ng Diyos? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Dahil marami pong mga manggagawa, hindi naman katotohanan ang ipinapangaral. Pandaraya ang ipinapangaral upang sila'y kumita sa kanila pong sariling kapakanan. Yan po yung sabi, meron po din diyan talata sa 1 Timothy yata yun, 1 Timothy chapter 4. Kung yung makikita diyan, ginagamit ang pera, ginagamit ang salita ng Diyos upang sila po ay sa kapakinabangan, sa pera. Ano po? Pero salamat sa Panginoon, hindi po sa iglesyang ito, hindi po ganon. No? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. No? Kaya sana po sa atin ng buhay pananampalataya, may iba-iba lang, tandaan po natin, hindi po ako katulad ng iba at yung iba hindi rin katulad ko or yung bawat isa po sa atin. May iba-iba pong antas ng paglago. May mabilis, may mabagal, pero ang mahalaga, kayo, ako, ikaw, tayong lahat ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Dahil malaki ang porsyento na ikaw ay patuloy at patuloy at patuloy na lalago kung ikaw ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Pero kung ikaw ay natumigil na sa paglilingkod, dahil ikaw ay nasaktan sa salita ng Diyos, ay mahirap yan. Sabi nga ng talata rin dito, ang sabi po dito, meron dito akong nakita na yung ganun ay walang alam. May talata po dito, yung ganun ay walang alam. Ibig sabihin, nasasaktan ka sa salita ng Diyos, yung ganun ay walang alam. Sabi po ng Bible. Kaya sana po tayo po magpatuloy. At sana po ay tayo po ay hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Ano? May problemang dumaraan. Ano? Sinugang wala. No? Lalo si Apostol Pablo, sinabi niya diyan, yung kanyang problema, ano? May problema din siyang naranasan. Sabi nga ng 2 Timothy at nga balikan, 2 Timothy chapter 3, verse 10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig. Yan. Ay tayo po ngayon, wala nang persecution nararanasan. Wala na. Tingnan nyo yan. Ay si Pablo, pero salamat, siya ay nagpapasalamat kay Timothy. Magpatuloy ka, Timothy. Bagaman, ang sabi niya, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Ano pang sabi? Verse 11, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Basahin niyo po yung Acts, makikita niyo po yung tagpong yan, yung Iconio, Listra, Antioquia. Diyan po si Apostol Pablo inuusig. Pero salamat, Timothy. Kahit ikaw nakakakita ng ganyan, ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa salita ng Diyos. Tayo wala na ho ngayong pag-uusig. Wala na ho tayong pag-uusig. Kaya, it's profitable for doctrine. At hindi lamang ako makikinabang, maging kayo pag inaaral natin ang salita ng Diyos. Makakapagturo po tayo.
Kaya sana po ay ating pagsikapan. Wala naman hong malakas. Si Kristo lang malakas na ating pinananampalatayanan. Lahat ay mahina. Lahat ay may kanya-kanyang kahinaan. Wala ho ditong hindi walang kahinaan. Lahat ho'y may kahinaan. May kanya-kanya lang na kahinaan. O mahina ka dito, mahina ako dito, mahina ka diyan. Pero ang mahalaga tayo nagpapatuloy. No? It makes the wise, pandalwa, it profitable for doctrine. Pantatlo, it profitable for reproof. Pag sinabi pong reproof, ito po yung rebuke. Iba po yung doctrine sa rebuke. At alam niyo po ba, napakahirap pong gawin na mag-rebuke. Lalo nang i-rebuke mo ay ang mga, mahirap eh. Mahirap. Pero sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Mahirap naman nakabibilang mangangaral dahil sa ayaw naming mawala ikaw, ay hindi na namin sasabihin yung katotohanan. Mahirap yan. Mahirap. Ay mahirap yan. Sabi nga, ang hirap nga naman mangaral. Kaya habang ako'y tumatayo din sa pulpito, nararanasan ko po yung pagbalansehin yung ang tao at the same time ang tao ay makakapagpatuloy pa rin sa biyaya ng Diyos na sila po'y bagaman nasasaktan, sila po'y nagpapatuloy. Opo. Kaya pag-pray po natin ang ating pong tagapanguna. Opo, manalangin po tayo. Panalangin niyo po kami. At the same time, pinapanalangin din naman ho namin kayo. Upang tayo po sa pagbabalik ng Panginoon ay tayo po ay makaharap sa Kanya na, ang sabi ng talata, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya. Tayo po, sabi po ng talata, tayo po'y magpatuloy. Ano po? It's profitable for reproof, rebuke, pagsaway. Ang sabi po ng verse 16, yung talata po natin, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. No? Sa pagsaway. Ano pa sabi ng talata diyan? Sa verse, chapter 4, verse 1 hanggang 4. Ito po yung sabi, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus. Si Apostol Pablo po yan, kausap si Timothy. Nang sabi po ng talata, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Verse 2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Alam niyo po ba yung pagpapahinuhod diyan? Hindi, bagaman masakit kami mangaral, hindi naman yun para kayo lumayo. Ang pagpapahinuhod na idea diyan ay kung mahal namin kayo, kaya itinuturo namin ang mga bagay na ito. Opo, dapat nating maunawaan na kaya kami nangangaral ng matapang, bagaman masakit sa amin, bagaman ang dating ninyo, sabi ko nga, kung paramihan ng tao, ay madali naman magparami. Pero ang gusto namin, ang gusto ng mangangaral ay tayo po'y lumalim. Tayo po'y tumatag sa ating buhay pananampalataya. At gusto ng mangangaral na maunawaan mo yung itinuturo ng Biblia sa iyo. Hindi yung basta na lang maparaos ang pangangaral na ito. Ano po? Ay, mahirap yun. Yung basta na lang maparaos ang pangangaral na ito, mahirap. Ano? Sabi po ng talata, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Lalo na po ngayon, sa time na ito, sumaway ka. Ang hirap po. Dahil sabi po ng talata, verse 3, sabi po ng talata, bakit kinakailangan yan? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yun po yung dahilan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ang sabi ng talata, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Bakit? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral.
Kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila ng mga gurong ayon sa sariling, magpubuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Kaya pala sinabi ni Apostol Pablo yung talata yung sa verse 2. Dahil ang sabi ng talata sa verse 3, sapagkat darating talaga ang panahon. Ay, bahala ka diyan, kami aalis na. Ay, bahala ka nga sa Panginoon. Yan yung sabi. At yan po yung nangyayari na po ngayon. Nawa tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, wag na hong madagdagan. Dahil time ni Apostol Pablo, meron ng ganyan eh. Kaya sinabi niya, ang sabi po ng talata, ituloy po natin. Hanggang 4. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ay mahirap po yun. Ibig sabihin, talagang ginusto mo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Yun po yung katotohanan. Ang sabi nga ng Job chapter, naalala ko lang po, Job chapter 21, verse 20, 14 and 15. Pakilagay nga po diyan kung ako hindi nagkakamali. Related lang po sa talatang yan kaya ko po naunawaan. Naalala. At sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Parang yan na yung idea na yan Nung verse 4, ng Timothy, sabi po, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Sapagkat hindi namin inanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Naway, wag nawang mangyari sa ating isip or puso. Wag nawang mangyaring pumasok yan sa ating isip at puso. Verse 15. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami magsisidalangin sa Kanya? Anong pakinabang yung Diyos kung hindi ako didiskarte, wala. Ang Diyos na yan. Kaya mga minamahal, wag nawang mangyaring pumasok sa ating isip yung verse 4 ng chapter 4. Na sabi po diyan ng talata, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Isa pa po, naalala ko lang ulit, Isaiah chapter 30 verse 10. Ang sabi po ng talata diyan, related po ito doon sa talatang yan na nagsasabi sa tagakita, huwag kayong kumita. At sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matutuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Manghula kayo ng mga mandarayang bagay. Tingnan niyo yung talatang yan. Ang sabi ng talata, manghula kayo ng mandarayang bagay. Ay, mahirap yan. At yan gawin nangyayari na ngayon. Yan ay talaga yung nangyayari ngayon. Noon pa yan, Isaiah, time na Isaiah, lalo na po ngayon. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos. Hindi sa akin, sa paningin ng Diyos. At ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may pagbuong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 5, sige po, verse 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay na ito. Tandaan po natin, hindi porke kami mangangaral, kami malakas na. Pinayuhan din ni Apostol Pablo, hindi lamang ikaw ay pinapayuhan kita ngayon, time na ito, hindi lamang yung mga yan, kundi miski ikaw. Kami, na mangangaral. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay na ito. Magtiis ka ng mga kahirapan. Tayo kayo nagtitiis ng kahirapan ngayon, hayahay nga ho ngayon. Ang mga gagawa nga ho'y hayahay ngayon. Hindi na ho nahihirapan. Kapag kami nagbabible study, may kanya-kanyang sasakyan Ako, may motor. Opo. Hindi na ho katulad nung dating talaga nagpapasting pa. Ngayon, nalaki ng tiyan Pero sabi,
Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Mga minamahal, tayo ho, bilang mananampalataya, kaya nga tayo po meron dito mga kanya-kanyang, merong mga may klase-klaseng inaatindan, para po tayo po'y lumalim sa katotohanan ng gagaling sa Biblia. At wag ho tayo magpabaya. Dahil meron yung iba ay nangasensay sa pananampalataya. Tiga ho? Ano pang sabi? Sa verse 6. Sabi po niya, si Pablo kasi dyan ay malapit na eh. Bibitay na siya. Sapagkat ako'y inialay na at ang aking panahon ay ng aking pagpanaw ay dumating na. Kaya ganoon na lamang ang pagpayo ni Apostol Pablo kay Timothy. Nang sabi niya sa verse 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka, dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman maalwan. Hindi naman ang paglilingkod naman sa Panginoon na hindi. Kaya tayo po yung magpatuloy lamang tayo. Higit sa lahat tayo lumalim sa turo at aral ng Biblia. It's profitable for reproof or for rebuke. Kaya sabi po ng talata diyan, verse 14 ng chapter 3, 2 Timothy, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo ng atutuhan. Yan yung nakita mo sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, manatili ka diyan. Huwag kang alis. Ano? Sabi pa, chapter 4, verse 5. Bagaman may problema, sabi, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Hindi ko alam sa inyo, meron ho tayong kanya-kanyang problema eh. Pero ang maganda, bagaman may problema, bagaman may mga, kumbaga anumang nangyayari sa inyo, kung ano yung pinagtitiisan, ang sabi ng talata, ganapin mo ang iyong ministeryo. Huwag ho natin pabayaan. At sabi ko nga, isa sa ikinatutuwa ko yung binigyan ako ng Panginoon ng mga ministeryo. At yun ay para ako'y mabakudan sa aking buhay pananampalataya. Isa din sa bakod. Kaya kayo, mga mananampalataya, para hindi nyo basta iwanan ng gawain. Alam nyo po, kaya mabilis iwanan ng isang bagay dahil wala ka namang effort na inilalagay eh. Wow. Wala ka namang effort na ibinibigay doon sa isang bagay. Wala ka namang, kumbagay, kaya mabilis mo lang iwanan. Pag gayong ka lamang, pabula-bulati ka lang sa buhay pananampalataya. Kaya, ang sabi po ng talata, ganapin mo ang iyong ministeryo. Kung kayo may ministeryong hinahawakan dito sa iglesyang ito, asahan mo na, meron kang pagtitiisan. At asahan mo na may mga temptation. Pero sabi, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka. Dahil ang sabi ng 2 Timothy, tingnan niyo po, 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ito yung una kong life verse dati. Nakakita ako ng mas maganda. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Verse 4. Verse 4. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtalaga sa pagkakawal. Talagang tayo bilang mananampalataya ng Diyos, hindi ang sayaw natin, hindi gaya ng sayaw ng mundo. Hindi ang gawa natin, hindi gaya ng mundo. Talaga meron tayong, meron tayong separation from the world. At meron tayong karunungan ng Diyos para masala yung mga bagay, yung mga maling aral na darating sa atin. Kaya sana po mga minamahal, tayo po ay patuloy na lumalim sa salita ng Diyos. Sabi ng talata, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Kaya sana po, tayo po ay patuloy na magpatuloy at lumalim
sa paglilingkod at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 5 verse 20. Ang sabi po ng talata. Ito pa po ang mahalaga. Sabi po, ito pa po yung sinasabi ko kanina. Sila na mga nagkasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba ay na may mga takot. Tingnan niyo po yung idea na yan. Sinama ko na rin po diyan sa rebuke Doon sa rebuke. Dahil dumarating ang mga bagay na bakit yun? Parang ginagawa pa ng iba na lisensya na gawin din ang ganung bagay dahil ba'y ganun, hindi naman yung sinasaway. Ano? Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Pero hindi yun kaya ipinaalalahanan at pinapangaralan, ay hindi dahil upang ikaw alisin din sa iglesia, kundi ikaw ay magpatuloy din sa biyaya ng Diyos. May ayos. Hindi yung ikaw, paano may aayos kung hindi naman paano gagaling ang sugat kung hindi naman gagamutin? At alam niyo po, alaala ko nung ako po ay bata pa, sanay ho ako mag-iwan ng chinilas sa may bahay pag nanonood ng TV. Alam yung TV pa noon yung box? Siyempre, nanonood kami, batang 90s, Zenki, alam niyo yun? BTX, Lupin the Third, Tom Sawyer. Ang pinakatuwang-tuwa ko, Tom Sawyer. Ngayon, pag kami nanonood sa bahay, ang daming chinilas doon sa pintuan. Marami. Ay ngayon, minsan naiiwanan ko, minsan may nagsusuot na hindi naman kanya, hindi nawawala. Ay lagi akong tapak. Alala ko, nung kayo natinik ng aroma, dahil lagi kami nasa parang ng bobotogs, hanggat nandun yung sugat, hindi gumagaling. Pero alam niyo po ba, ako yung nangyari sa akin? Talagang ako inano ng aking mga kapatid, hinawakan ako, yung gang ako'y ayaw ko naman alisin yun. At masakit, at alam ko nga masakit. Ay yung gang tutusukin ng karayom para mapalabas yung tinik. Siyempre, pagka inaalis yun, napakasakit. Siyempre, pag ikaw ay tinatama, hindi madaling bagay. Pero ang kasunod nun, nung naalis po yung aking tinik, napisa yung nagnanana, ako'y guminhawa. Ganon din. Hindi ang dahilan kaya ikisinasaway o tayo sinasaway dito sa ating maling ginagawa ay upang ikaw ay saktan. Kundi upang ikaw itama at magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. So, reproof. It's profitable for reproof. Pang-apat, it's profitable for correction. Hindi lang pangsaway, ito'y pangtama din. Itinatama ka naman. Itinatama ka. Ang sabi po ng verse 16, doon po ulit tayo. Ang sabi po ng talata, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. All Scripture is given by inspiration of God. It's profitable for doctrine, for reproof, for correction. For correction. Itinatama ang iyong maling gawa or ang iyong maling paniniwala. Dini po sa tagpo pong ito, ang dami pong mga practice lang hindi ayos. Katulad na lang sa babae, ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae, sabi po ng talata, sige po ating pong tingnan sa 2 Timothy chapter 2 verse 23. Kung hindi nagkakamali po diyan, ang sabi po diyan, nasaan na? 2 verse chapter 2 verse 23. Tama ba rin ang talata? Ay, sige po, babasahin ko muna to. Kasama po ito. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Verse 25, nasawaying may kaamuan, nasabi po ng talata, ang mga nagsisipagsalangsang, baka sakaling sila'y
pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila. So yung idea po na yan, verse for correction, pagwawasto or pagtatama. Ano po niyan, yung 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 12, itinama din po ni Dian, itinuro din po ni Apostol Pablo kay Timothy, itinama din po yung mga babae. Nasabi po diyan ng talata, verse 1 Timothy chapter 2 verse 9. Gayon din naman ang mga babae ay magsipaggayak ng mahinhing damit na may katimtiman. Yun sabi ng Bible eh. Ay alam naman tayo po dito parang Katoliko na din. Ang sabi po ng talata, gayon din naman ang mga babae ay mga gayak ng may kahinhinan, damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ano yan po? Bilang tayo sa mga babae. Ano po yan? Ang sabi po. Next na talata. May kahinhinan. Ang sabi po ng talata. Verse 12 na ba yan agad? Hanggang verse 12 yun. Verse 10. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ano pa? Ang mga babae ay mangaral at tumahimik na may buong pagpapasakop. Dahil dumarating ang time na ang lalaki na ang nangunguna, ang babae na ang nangunguna. Hindi po ganon. Bagaman kayo ay, ang inyong personality ay dominant sa babae o sa lalaki, ay wag ho kayo ang manguna. Ang lalaki pa rin. Yun yung tama at yun yung sabi ng Biblia. Bagaman ang lalaki ay mabait, ay hindi dahil sa, wag mo nawang mangyari na hindi dahil ang lalaki mabait, ikaw na ang mangunguna. Kundi ang lalaki pa rin dapat ang mangunguna. Ano pa sabi ng talata? Verse 11. Verse 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Maging dini po sa iglesia. Tayo po ay hindi ho nagpapahintulot na ang babae manguna rito. No? Bagaman sa Bible study sa labas pwede, pero dito, yung siya na magpe-preach, ay mahirap na yan. Ano? Papayag ka kayo, Tatay Sergio, na magpe-preach yung babae din eh. Ay, mahirap na. At tatayo bigla si Tatay Sergio, siya na magpe-preach. Ano? Kaya mahirap. Okay. To the woman, to the office of a bishop. Sabi ng talata. Tignan niyo po, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3, verse 1. Ang sabi po diyan ng talata. Kaya mahirap po ang lalo na po yan. Sabi ko nga, Panginoon, kung inyong luluubin na ako po ay magkaroon ng ganitong hawakin, ay ayusin niyo po ang aking buhay. Napakahirap po. Tingnan niyo po sabi. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsikap na maging obispo, ay mabubuting gawa ang ninanasa. Next. Dapat nga ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae, hindi 5. Mapagpigil, mahinahon, ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Tingnan yung mapagpatuloy, hindi yung ikaw pa yung nahingi ng advice sa miyembro mo, ako gay. Magpapatuloy pa? Ano? Sabi? Ano pa? Mapagpatuloy. Next, balik po muna. Mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Dahil yan ikaw mangyayari na yan sa iyo. Tinuro ko na yan. Yan na mangyayari sa iyo. Ano pa sabi? Next, verse 3. Dini na. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Ano pa? Next. Talagang, mahirap to eh.
namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan. Wala pa ako na yan. Na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong, kahusayan. Ay, ano yung husay na yung ituturo? Ay, di salita ng Diyos. Kaya mahirap po. Alam niyo, mahirap mahirap nga pala ito eh. Ano pa sabi? Next, verse 5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makakapamahala sa iglesia ng Diyos? Yan. Mahirap po yan. Yung sambahayan mo hindi mo mapamahalaan ng ayos, paano pa sa iglesia ng Panginoon? Ay marami kang hahawakan diyan tao. Kaya atin hong ipanalangin ang mga nangunguna po sa atin. Hindi ho biro. Hindi ho biro. Yung tayo bantayan, tapos bantayan ng ating pastor, yung kayo'y sinasabihan, na bagaman masakit kayo sinasabihan upang kayo makapagpatuloy, hindi naman yan madali eh. May kanya din naman siyang pamilya. May kanya din naman siyang iniisip. May kanya din naman siyang problema. Pero salamat. Next, sabi ng talata, verse 6. Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. No? Kaya salamat po na meron tayong pastor na malalim sa aral ng Biblia. Naku po. Isa sa pinagmamalaking pastor, ang ating pastor. Napakalalim sa aral ng Biblia. Bagaman ako hindi agad makapag-comprehend sa malalalim na itinuturo niya, pero aking nauunawaan. Next po, na talata. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patutuo na nga sa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Kaya hindi ho biro. Ikinurek din niya ni Apostol Pablo. Siyempre, Timothy, ikaw ay magiging bishop. Ay dapat yan ang iyong ayusin. Ayusin mo yan. Hindi yan biro. Kaya sana po, magpanalanginan po tayo sa bawat isa po sa atin. Hindi ho biro. To the woman, to the office of bishop. Number 3, letter C, to the deacon. Kasama din po. Ang sabi po ng 1 Timothy, verse 7 to 10 po yan. Doon pa rin po sa chapter na yun. Nasaan na? Ang sabi po dito, saan yun? Verse 8. Sabi po ng talata, verse 8, gayon din naman, ang mga diakono dapat ay mahuhusay. Hindi dalawang dila. Hindi mahilig sa maraming alak. Konti lang. Lord's Supper. Ang Lord's Supper tayo ho eh. Konti lang. Hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. Next. Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya sa malinis na budhi. Ano pa sabi dyan? Hanggang saan yun? Verse 10. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy mamamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Kaya ang akala nyo, maglingkod din madali. Hindi po yan madali. Kaya itinama ni Apostol Pablo, yan, ganito. Ilalatag ko na sa iyo ang panuntunan. Bahala ka na, basta ikay manatili sa turo at aral na iyong pinag-aralan sa akin. Ano pa? Next, to the servant. Nakita din diyan. Siyempre, alam po natin yan. Kayong mga lingkod, at ang mga ito rin, tama ba yan? To the servant, chapter 4 yata yun? Chapter 4. Chapter 6, verse 1 and 2. Ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na
karapat-dapat sa buong kapurihan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. Ibig sabihin, tayo pong kayo po na nagtatrabaho, na naglilingkod bilang Kristiyano, pangalay Baptist, Christian, mananampalataya ng Diyos, dapat maayos kayong sumusunod. Hindi yung tayo pa or yung kayo pa ang nangunguna sa sa kalokohan, sa kabulastugan na nangyayari. Parang kami dati, scrappers. Yung mga bakal. Hindi pa naman ako Kristiyano nun dati. Scrap. Alam mo yan ni Kuya Rael. Ang tawag ko sa amin, scrappers. Kami yung nagnanakaw ng mga bakal na putol-putol doon sa aming pinagtatrabahuhan at inilalabas namin para kami ay merong pamasahe. May pagbenta. Dapat ang mga servant ay talagang mapagpasakop, masunurin bilang Kristiyano. Ano pang sabi diyan? Sa mayayaman. Hindi yung yumaman ka lang, ay parang kung sino ka na sa iglesyang ito. Hindi po ganun. Tayo pong lahat ay alipin ng Panginoon. Ang sabi po ng talata, sa verse 17 hanggang 19. Ang sabi po ng talata, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Verse 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman saan? Sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamamigay. Yun yung sabi ng Bible. Sa mayayaman. Hindi yung nating tayo may tutulungan at hindi naman tayo parang tayo na lang ay bahala ka sa buhay mo. Yun yung payo po ng Bible. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman. Saan? Sa mabubuting gawa. Opo. Na sila'y maging handa sa pamimigay, sa pag-ibig, sa pamamahagi. Yan yung sabi ng Bible. Verse 19. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanagana sa buhay na tunay. Sa buhay na tunay na buhay. Sa buhay na tunay na buhay. Alam niyo po naman, sabi nga ng talata diyan sa previous verse, ang sabi po, sapagkat wala tayong dadaling anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong ilalabas na anuman. Kaya habang may panahon, ay di magtipon tayo ng kayamanan, verse 19, na ang sabi diyan, upang sila'y makapanagana ng buhay na tunay na buhay. Saan? Sa kabila. Kaya magtipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Ay sa papaanong paraan? Sa mayayaman. Sabi? Verse 18, nang sabi po din ng talata, ay na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Ano po? Magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. At alam niyo po, ang nagbibigay naman, yung tunay na nagbibigay sa Panginoon, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Yan ay totoo. At isa na po ang inyong lingkod sa nakakaranas ng biyayang yun. Number 5, it's profitable for instruction. Halos pare-pareho na din yan. To know, to give knowledge, to teach, to train, to provide with authoritative information or advice. Ang sabi po diyan ng talat ng aking sinulat, to provide with authoritative information. Yun yung ating ituturo. For instruct, saan? Saan natin ituturo? Doon sa mga bagong mananampalataya. Kaya dapat, mga minamahal,
Unawain talaga natin ang Bible. Ang sabi nga ng verse 16, chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2 na. Ang sabi po ng talata, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkaloob or pagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Alin yung ituturo ni Timothy sa mga iba? Ay di yung salita ng Diyos na kanyang natutunan kay Apostol Pablo. Sabi nga dito, yung authoritative information. Ano yung authoritative information? Yung salita ng Diyos na yun, ng kanyang nakatutunan. I-instruct mo diyan. I-instruct mo. Ipaliwanag mo. Ituro mo. Sabi nga diyan, to give knowledge, to teach, train. Paano ka magbibigay ng karunungan na ultimong ikaw ay hindi naman nakakaalam? Apo. Paano tayo magbibigay ng karunungan na ultimong tayo naman ay hindi nakakaalam or walang alam? Kaya sana po tayo ay magtumibay or mag-aral at magbulay ng salita ng Panginoon. In verse 14, ang sabi po ng talata, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa salitaan, na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Tingnan nyo, meron talagang pagsalita na hindi na nakikinig, at sabi pa, ikapapahamak ng mga nakikinig. Ano? Kaya sana magkaroon ng lasang asin ng ating pong pagsasalita. At paano yun? Sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos na ang atin pong isinasabi. Hindi po kung ano-ano. Kaya sana po, it's profitable for instruction. Ano? Sabi po nga ng ating pag-aralan, it's make thee wise, it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and the last, it's profitable for our sanctification. Ano? Ito'y makatutulong, ang salita ng Diyos ay makakatulong sa ating upang tayo'y maging banal sa harapan ng Diyos. Ano pang sabi ng talata? 2 Timothy chapter 3 verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, no? Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabubuti. Ano? Yan po yung sabi. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 16. Mahaba-haba lang po yan, pero ang kukuhanin na lamang yung pinakang buod sa verse 16. Verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Kung yung babasahin diyan sa talatang sa bandang pahuling talata, pinaliwanag diyan yung ang iglesia ay ganito, mabuhay ng may kabanalan at dapat mabuhay. 6 verse 11, chapter 11 ng 1 Timothy. Sabi pa po ng talata. Verse 11. Datapot ikaw tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Sabi po ng talata, datapot ikaw, o tao ng Diyos, kausap ni Apostol Pablo sa Timothy, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan. Ano po? Talagang malaking may tutulong sa atin ang salita ng Diyos pagdating sa kabanalan ng buhay. Ayan, sabi pa ng Romans chapter 1 verse 12. Romans chapter 12 verse 1, naalala ko lang po, wala dito. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ang sabi po ng talata, pakilagay nga diyan yan. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap
ang inyong katawan ay isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatan ng pagsamba. Ang sabi po, ating iharap ang ating katawan na isang haing buhay, banal. Na ito yung ating katampatan pagsamba sa harapan ng Diyos. Verse 2, paano? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Yun po yung sistema ng sanlibutan. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya nga tayo inuutusan na sabi ng Bible, sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So kaya tayo inuutusan ng Panginoon na laging basahin, unawain, aralin ang salita ng Diyos upang tayo'y makalakad sa panuntunan ng Diyos. At kapag tayo lumalakad na sa panuntunan ng Diyos, ibig sabihin tayo'y mahihiwalay sa kasalanan. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po yung sabi. Ang sabi pa po ng 1 Peter, wala din ho dito. Last verse ko pong babanggitin, 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15. Verse 39, sasama ko na din po. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na magsipagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagpapakita ni Hesukristo. Verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asa lang ayon sa inyong dating mga masasamang pita. Yun po yung sabi. Huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating masasamang pita. Nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Kaya meron na tayong alam, yung katotohanan ng salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin. Ang sabi pa ng talata, sapagkat nasusulat kayo, verse 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. 16, sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po yung sabi ng talata. Kaya sana po sa atin pong buhay, pananampalataya, may iniuutos po sa atin ang Panginoon, huwag po nating pabayaan ang salita niya upang tayo po'y makapamuhay ng naaayon sa kalooban po ng Panginoon. Dahil pagka tayo po ay hindi tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon, delikado po. Kaya sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timothy, verse 16, ng 2 Timothy chapter 2, verse 16, datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Verse 22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinitaan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Yun yung sabi Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Last verse 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Magandang ehemplo po si Apostol Pablo kay Timothy. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, datapwat verse 14 ng chapter 3, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Kaya ngayong gabi po, nawa ay nagkaroon po muli ng paalala sa atin na huwag ho nating pabayaan ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang makakatulong sa atin, una,
sa buhay natin upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po